na gawin nating makabuluhan itong Semana Santa para sa ating mga sarili at palakasin ang ating relasyon sa Poong Maykapal. Samantala sadyang relihiyoso tayong mga Pilipino at ang isa na marahil sa pinakamagandang huwaran at halimbawa pagdating sa pananampalataya ay si Caloring Franco na isinusulong na maging isang santa. Kilalanin natin siya. Pwede kong lokohin kayo at ako na hindi na ako Katoliko. Pero hindi ko kayang lokohin ang Diyos na nakakaalam ng lahat. Isa ito sa pinakatumatak na kataga mula kay Caloring, isang alagad ng simbahan at katekista na ngayon ay sinusulong na mapabilang sa linya ng mga santo ng relihiyong Katoliko. Pero sino nga ba siya at ano ang kanyang kwento? Si Lauriana Franco, mas kilala bilang Caloring, ay pinanganak ng taong 1936 sa Hagonoy, Taguig at panganay sa 8 magkakapatid. Kapos man sa material na bagay ang pamilya Franco, kailanman ay hindi sila nasalat sa pananampalataya. Kaya naman hindi nakapagtataka na lumaking relihiyoso si Caloring. Yung kwento ng isang kapatid niya, bata pa lang sila, si Caloring na ang nag-iipon sa kanila tuwing alas 6 ng gabi para magdasal ng orasyon. Dahil na rin sa kanyang pananampalataya ay pinangarap niya na maging isang madre, ngunit hindi ito na isakatuparan. Dahil sa hirap ng buhay, siya ang panganay, kailangan niyang tulungan ng kanyang mga magulang, kaya siya ay pumasok sa Philippine Air Force. Then eventually, dahil ang puso niya ay sa pagtuturo ng katisismo sa mga bata, tumigil siya doon. At buong buhay na niya ay kanyang inilaan sa pagtuturo ng katisismo. Marami ang kumwestiyon sa kanyang desisyon pero nagpatuloy si Caloring sa pagtuturo bilang isang volunteer catechist kahit na wala siyang natatanggap na sahod mula dito. Bukod sa pagtuturo ay tumutulong din siya sa mga may sakit at kapuspalad. May isang kwento na kaibigan ni Caloring, pag pumupunta sa bahay, pinaghahanda nila ng pagkain kasi alam nilang pagod. Kukuha lang ng isang tinapay, mahilig isaw-saw sa kape. Pag nakainan niya yung isang tinapay, kukunin niya na lahat yung inihanda. Kasi ibibigay niya na yon sa mga makakasalamuha niya sa daan. Ganon din sa mga kaibigan niyang pari. Hihingi ng pera, hindi para sa kanya. Para sa mga mahihirap at saka sa mga bata. Gaya ng marami sa atin ay nasubok rin ang pananampalataya ni Caloring. Taong 1983 kung kailan kasalukuyang lumalaban ang kanyang ina sa sakit na kanser, ay inalok siya ng tulong ng isang grupo mula sa ibang relihiyon. Kapalit ng pagtalikod niya sa pagiging Katoliko at pag-anib sa kanila. So pinuntahan nila sa bahay, inalok ng $10,000 para ipangpagamot sa nanay. Sabi ni Caloring, pwede kong tanggapin yung $10,000 at pwede kong lokohin kayo at ako na hindi na ako Katoliko. Pero hindi ko kayang lokohin ang Diyos na nakakaalam ng lahat. Hindi natinag ang kanyang pananampalataya at nanatili siyang tapat sa kanyang misyon. Naging ehemplo siya ng marami at nakatanggap ng iba't ibang pagkilala, maging sa mismong simbahang Katoliko. Yung una, yung Papal Award, yung Pro Ecclesia et Pontifice, sabihin for the church and for the people, no? For God and for the people. Ibig sabihin, kinilala ng simbahan na yung buhay ni Caloring ay inilaan niya para sa Diyos at saka sa bayan. Pangalawa, ay binigyan din siya ng parangal dito sa atin, local, yung Mother Teresa Award. Mahigit 5 dekada simula ng isabuhay niya ang pinaniniwalaan niyang bokasyon at makalipas ang 13 taon simula nang siya ay mamayapa sa edad na 75 ay patuloy pa rin siyang nagbibigay ng inspirasyon at pag-asa. So si Caloring ay effective prayer warrior. No? Marami kaming testimonies na natanggap na pag humiling sila ng panalangin kay Caloring, answered prayer yon. Hindi pa man siya tuluyang kinikilala bilang isang santa, ay marami na ang pinaniniwala ang milagro na may kaugnayan sa kanya. Meron bang alleged miracles na associated kay Caloring? Yung una, yung patient is stage 3C breast cancer. At
Nagdasal siya, humingi siya ng panalangin kay Caloring. A week after, lahat ng signs and symptoms ng kanyang cancer disappeared. Second, nung 2022, yung wife ay alam niya na nasa proseso si Caloring. Sa kanyang panalangin, nabanggit lang niya na yung pangalan ni Caloring na kung pwede ay pagdasal mo yung aking asawa, then 8 days after, nagkaroon ng improvement. So itong lahat ay nasa documents namin. Mahaba ang proseso sa pagiging santo at Diyos lang nakakaalam kung tuluyan ba siyang mahahanay sa mga kinikilalang banal ng relihiyong Katoliko. Pero isang bagay ang masasabi nating tiyak, ang kabutihan at pananampalataya ni Caloring ay mananatiling nakatatak sa lahat ng kanyang natulungan at patuloy siyang magiging ehemplo sa maraming tao.